Nataranta ang ginang at napatakbo. Sumigaw ito ng pangalan ni Jose papunta sa isang silid. Agad na sinundan ito nila Domeng at nang malapit na sila sa bungad ng kwarto ay sumalubong sa kanilang hindi kaaya-ayang amoy. Jose, ano bang nangyayari sa iyo? Diyos ko! Sambit ng ginang. Napatalon si Tekla nang maramdaman niyang biglang may gumapang na insekto sa kanyang binti. Dumiretso si Pulgoso sa kwarto kung saan pumasok ang ginang at nagimbal siya nang makitang nagsisilabasan sa katawan ng lalaking nakahiga sa may papagan napakaraming insekto. Ilang sandali pa nasa likuran na rin ni Pulgoso sina Domeng, Tekla at Emilio. Mahabagin langit! Ano yung mga yan? Naibulalas na lamang ni Emilio. Kaagad na lumapit si Domeng para tignan ng lalaki. Diyos ko, kailan pa nangyari to? Binabarang ang asawa niyo, misis. Saad ni Domeng. Maging sina Teklay ng hilakbot sa nakita nila. Agad-agad na gumawa ng insenso sina Domeng at pinakuha ng isang batyang may tubig ang ginang at malinis na pamunas. Si Emilio naman ay nagsimula na ring magdasal at mag-orasyon. Nang bumalik ang ginang sa kwarto ay si Emilio na rin ang nagtawa sa lalaki habang si Domeng naman ay sinusuri ang mga naging sugat nito sa katawan. Nilapitan din ito ni Pulgoso. Nagnanaknak na ang mga sugat nito at nangangamoy na rin gawa ng tila hindi ito gumagaling. Sa halip na mandiri ay awa ang naramdaman ni Pulgoso habang pinagmamasdan ang buong katawan ng lalaki. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Mabuti pang mamatay na lang ako kaysa araw-araw akong pinapahirapan. Umiiyak na tura ng lalaki na nanghihina at hirap na rin gumalaw. Sabi ng tatay, kailangan mahuli ang pamaham na pinakawalan ng gumawa ng barang. Kapag nahuli at napas lang natin yon, tsaka pa lang natin mababasag ang barang. Naituro sa amin ng nakaraan ng isa sa mga guro namin kung paano yung gawin. Ibig kong subukan, Tay Domeng. Saad ni Pulgoso. Magagawa ba niya yon? Bata lang siya. Baka hindi niya kayanin at silang dalawa ng asawa ko ang mapahamak. Nag-aalalang ani ng ginang. Huwag kang mag-alala, misis. Naturuan ng maigi ang pamangkin ko at isa pa. Nandito kami para gawin ang lahat ng aming makakaya. Para basagin ang nagawang pambabarang, kailangan basagin ito ng may alam din sa pambabarang. Wala tayong alam na marunong sa ganyan. Mga antingero lamang ang angkan natin. Saad ni Domeng. Ako mayroon. Biglang sabi naman ni Emilio. Napatingin silang lahat sa kanya. Si Leti, ang asawa ko, dati yung mambabarang. Nagkainkwentro pa nga kami dati Pero ayon, asawa ko na ngayon. Nahihiya pang sabi nito. Naks naman, antingerong na inlove sa mambabarang. Panunokso ni Tekla. Pinuntahan ni Emilio ang asawa sa kanilang bahay. Sa katunayan ay matagal na itong tinalikuran ni Leti mula na maging asawa niya si Emilio para magkaroon ng tahimik na pamumuhay. Emilio, napag-usapan na natin yan, hindi ba? Matagal ko nang tinalikuran ng gawain yan mula nang ikasal tayo. Saad pa nito. Oo, naintindihan ko, pero sa pagkakataong ito, Leti, sasagip ka na ng buhay. Hindi nasaklaw na kaalaman namin ni Domeng ang kaalamang mayroon ka, kaya't pakiusap. Tulungan na natin ang mag-asawang yun. Kinuwento ni Emilio ang kalagayan ng lalaki at nahabag si Leti habang pinapakinggan ito. Hinanda na ni Leti ang mga kailangan niya at bumalik na sa bahay ng mag-asawa. Pagkarating ay inutusan ni Leti sina Pulgoso at Tekla na sindihan ng pula at itim na kandilang daladala niya. Pagkatapos noon ay kumuha ng ilang insektong nasa dalang garapon si Leti at may nilagay siyang asul na sinulid dito habang umuusal ng dasal at orasyon. Mataman niya itong pinakawalan para puntahan ng kung sino man na nagsasagawa ng barang kay Jose. Hintayin natin ang ibabalita ng pamaham na pinakawalan ko. Kapag hindi yun nakabalik, ibig sabihin ay hindi na mababali ang barang sa iyo, Jose. Napagulgol sa iyak ang asawa ni Jose sa mga sinabi ni Leti. Pero isa prank, hindi ako papayag siyempre. Dugtong pa ni Leti. Muli ay nagsagawa ng orasyon si Leti.
Pinikit niya ang mga mata at sinamo ang pamaham na pinakawalan nito. Doon ipinapakita ng insektong pinakawalan niya kung sino ang nagsagawa ng barang kay Jose. Isa itong matandang lalaki. Napapaligiran ito ng itim na kandila at nasa likuran nito ang isang babae na medyo bata at nakangiti sa ginagawang ritual ng matandang lalaki. Isang matandang lalaki ang nagsasagawa ng barang at sa likod niya ay isang bata at magandang babae. Nakangiti ito at parang natutuwa sa ginagawa ng matanda. Saad ni Letty na nakapikit pa rin. Napatingin ang ginang sa kanyang asawa na tila may bahid ng pagdududa. Pinagpatuloy pa rin ni Letty ang kanyang ginagawa hanggang sa makausap nga niya ang matandang lalaki. Itigil mo nang yung ginagawa, tanda. Kung ayaw mong ibalik ko sa iyo ang barang na ginawa mo. Saad pa ni Letty. Huwag kang makialam rito. Naghahanap buhay lang ako. Alam kong alam mo rin na hindi ko na maaari pang bawiin ang barang na aking ibinigay. Tugon ng matandang lalaki. Kung gayon, kung ayaw mong bawiin to, pues, ibabalik ko na lang ito sa iyo. Tahimik na inuusal ni Letty ang kanyang malalakas na orasyon para tapatan ang kapangyarihan ng matanda. Inaamin niyang malakas ito at biyasa na sa ginagawa niya, ngunit hindi niya ito sinukuan. Tumatagaktak na rin ang pawis sa kanyang noo dahil sa espiritual na enerhiyang nilalaan niya. Napansin na ito ni Pulgoso gamit ang ilang kaalaman na natutunan niya. Gayon din mula sa kanyang amay tinulungan niya ang kanyang tiya Letty. At sumunod din sina Doming. Maya-maya pinakaramdam na ng panghihina ang matandang lalaki. Ang babaeng kasama naman ito'y nagtakat na bahala. Ngunit bumagsak na ang matanda sa kinauupuan nito. Nawalan ito ng malay. Bumalik din ang pamaham na ginawa ni Letty na ibalik niya ang barang na ginawa ng matandang lalaki kay Jose. Nang mga sandaling yun ay wala pang malay si Jose. Nanghina ito sa kanyang ginagawa. Matapos nun ay sinabihan na ni Letty sina Doming na gamutin na ang mga sugat ni Jose. Nanatili pa sila roon hanggang sa magkaroon na nga ito ng malay. Mrs. ano nga ulit ang pangalan nyo? Tanong ni Doming. Mirna po. Mirna. Salamat po sa tulong niyo, Mandoming. Ito po tanggapin niyo po bilang pasasalamat. Iniabot ng ginang ang kaunting pera kay Doming bilang kabayaran, ngunit hindi niya ito tinanggap. Walang bayad ang pagtulong namin, Mirna. Masigit na kailangan niyo yan. Sad pa ni Doming. Oo nga po. Saka sino ba yung babaeng nagpabarang sa asawa niyo? Bagets daw eh. Baka sugar baby ni Uncle Jose yun ah. OMG. Ani Tekla. Agad na binatukan siya ni Doming sa sinabi niyang yon. Yang bibig mo, tikboy. Itikom mo. Saway ni Doming kay Tekla. Ginamot muna ni Doming si Jose gamit ang ilang halamang gamot na dala nila at ang mutya ng ahas ng ama ni Pulgoso. Matapos nun ay umalis na sila. Naging malawak ang ngiti nilang lahat habang naglalakad pa uwi. Hindi makapaniwala si Tekla na isa rin palang mambabarang ang kanyang tiya Letty. Gayuma auntie, marunong po kayo? Want to try kay Noel, my darling? Ani Tekla, sabay biglang batok ni Doming sa kanya. Tumigil ka nga, tikboy. Kilabutan ka nga. Mas mukha ka pang ang lalaki dun kay Noel eh. Grabe ka na sa akin, taya. Pero sana magmarites si Aling Mirna about do sa babaeng nagpabarang sa asawa niya. Baka third or fourth party pala yun, kaloka? Napuno ng usapan ng paglalakad nila nang biglang may maramdaman muli. Nakakaiba si Pulgoso. Parang may mga nakatingin sa kanila. Ipinagwalang bahala niya ito ngunit bumibigat ang bawat hakbang ni Pulgoso at napansin iyon ni Doming. May problema ba, Pulgoso? Ba't parang hindi ka makausad dyan? Malapit na yung bahay oh. Parang sumama po bigla yung pakiramdam ko eh. Biglang nag-alala si Letty. Naisip niyang baka nausog si Pulgoso dahil sa ginawa nilang panggagamot. Hinawakan niya ito at mabilis na naglakad para mapausukan. Nauna silang nakarating ng bahay at agad na gumawa ng insenso si Letty para kay Pulgoso. Tiya, ayos lang po ako. Salamat po. Hani Pulgoso sa kanyang tiya Letty. Nilingon siya nito na may pag-aalala. May ginawa siya sa iyo. Nakikita kong sinusundan ka ng isang itim na engkanto.
Kailangan magawan kita ng pananggalang. Isang mataas na uri ng engkanto ang may galit sa iyo. Sa katunayan, palagi ko siyang nakikitang nasa paligid lang pero nagkukunwari lang akong hindi ko siya napapansin. Nakaramdam ng pagkabahala si Pulgoso. Sa puntong yon, sa halip na makaramdam ng takot, ay mas pinanatag ni Pulgoso ang kanyang loob. Mayroon siyang layunin at yun ay mabigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nang sumunod na mga araw ay nagkayayaan sina Emilio at Doming na maligo sa ilog doon sa dati nilang bukid. Marami kasing isda roon gawa ng hindi naman naaabuso ng mga tao ang lugar. Nasabik naman si Tekla dahil masusuot na niya ang dinala niyang tupis. Siyempre, hindi niya ito sinabi sa tatay niya para wala na itong magawa kapag doon niya ito sinuot. Nang makarating ay mabilis na nagtungo agad ng ilog sina Emilio, Doming at Pulgoso para manguha ng isda. Samantalang si Leti naman ay naganda at nagayos na ng ilang mga dala nilang pagkain. Habang si Tekla naman ay pasimpleng lumusong sa dulong bahagi ng ilog habang suot na ang tupis na tinago niya. Biglang napalakas ang agos ng tubig at hindi na malaya ni Tekla na habang lumalangoy siya at nasa ilalim ay patras na siya dahil sa salungat nga ang posisyon niya sa daloy ng tubig. Sina Doming naman ay naghihintay na may makuwang isda. Unang nakakuha si Emilio ngunit maliit. Pero nakabawi naman si Pulgoso dahil malaki ang naging huli nito. Napakamot na lamang ng ulo si Doming dahil siya na lamang ang wala pang huli hanggang sa may kumagat na ng pain niya. Nahirapan siyang hilahin ito dahil sobrang bigat kaya tinawag na niya sina Emilio para tulungan siya. Pinagtulungan nila itong hilahin ngunit sadyang mabigat talaga ito hanggang sa matumba na nga silang tatlo at makuha ito. Ay, ang bra ko nasan na? Sigaw ni Tekla. Si Tekla pala nahuli ni Doming at sumabit ang suot nitong bra sa pamingwit niya. Mabilis naman na umao si Tekla at tumakbo palayo nang makita niya na may dalang mahabang patpat ang ama niyang si Doming. Nagabulan ng dalawa habang sina Emilio at Leti maging si Pulgoso naman ay nagtatawanan lamang. Hindi pa rin nakaligtas ng latay si Tekla nang maabutan siya nito. Lokong bata ka! Natuwa pa naman ako dahil akala ko'y malaking isda nang nahuli ko. Malaking bakla pala. Nagtupis ka bang walang yaka. Hindi asubang o kahit na anong elementong ikamamatay ko kundi ang kabaklaan mo. Nababanas na wika ni Doming. Huwag ka na magalit, Tay. Hinulihan na nga kita ng malaking isda Isda pa rin naman yung nahuli mo kanina pero Diyosa ng mga sirena nga lang. Parang may iyak na lamang sa inis si Doming. Pero wala pa rin siyang magagawa dahil gano'n na talaga ang anak nito. Habang nagkakasiyahan ay biglang may dumating na ilang kalalakihan. Nasa 5 ang mga yon. Kayo ba yung mga tumulong sa mag-asawang Jose at Mirna? Kalmadong tanong ng isa sa mga ito ngunit ang tingin ay iba na. Nagtingin na sina Doming at Emilio sa isa't isa bago tumugon. Tumayo si Emilio at hinarap ang mga ito. Oo, kami nga. May problema ba? Nagtingin na ng 4 na lalaki na tila naiinis ang mga ekspresyon ng mga mukha nila. Hinayaan nyo na sana sila pero dahil nakialam kayo, damay na kayo sa problemang dapat sila lamang sana ang pumapasan. Ani pa ng isa. Hindi kami nakialam, tinulungan lang namin sila. Kung may problema kayo sa kanila, maaari nyo naman pag-usapan ng maayos Hindi yung gagawa nyo sila ng masama. Dugtong ni Pulgoso ngunit nagtawanan lamang ang mga lalaki at nainis na rito si Tekla. Anong nakakatawa ron? Sita ni Tekla sa mga ito. Wala na sana kaso magkakaroon ngayon. Ani ng isang lalaki sabay tulak kay Pulgoso kaya't natumba ito. Lumapit si Mang Doming ngunit inumbayan lamang di siya ng suntok ng isa sa mga yon. Doon na lumapit si Emilio at sinugod ang mga ito. Nagkagulo na. Nakipagpalitan na ng suntok at sipa sina Doming at Emilio habang ang Tekla naman. Dahil higit na mas brusko ang katawan niya sa ilang mga ito, ay hinila niya ang buhok ng 2 sa 5 lalaki at pinagkumpog ang mga ulo. Sumali na rin sa rambulan na yung sina Pulgoso at Leti. Nagkagulo na sila ng isang malalim na tinig ang nagpatigil sa kanilang lahat, ang ama ni Noel na si Julio. Napalingon sila sa kung sino ang nagsalita. Kahit saan talaga, Marcos, palaging gulo ang hanap ng pamilya mo.
Saad ng ama ni Noel na noon ay may dalang mga panggatong, gayon din si Noel. Inilapag nila ang mga ito at lumapit sa mga lalaki. "Huwag ka nang makialam dito, Julio. Umalis na kayo habang kaya ko pang magpigil." Maring wika nito at matalim na tinitigan sila ni Julio. Galit na tinignan sila ng mga lalaki bago ito umalis. Nagpasalamat naman si Doming sa ginawa ni Julio. Kahit na may edad na ang ama ni Noel ay matikas pa rin ang tindig ng pangangatawan nito dahil sa sipag sa pagtatrabaho sa bukid. Ang lupang pag-aari nila ay dating pag-aari ng pamilya nila Doming. Nagawa nila itong ibenta sa pamilya nila Julio. Dahil ang lupaing iyon ay minsan nang naging pugad ng mga aswang. Ang lupaing iyon ay naging pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng angka nila Doming noon. Ngunit dahil sa paninirahan ng mga aswang doon at pagkamatay ng ilang trabahador, ay hindi na ito halos pang napakinabangan. Nang mga panahong yun ay ang pamilya nila Julio at pinakamalakas na mahusay na antingero sa kanilang baryo, kaya't nakipagkasundo ang pamilya nila Doming na kapag nagawa nilang mapaalis ang mga aswang sa lupaing yon, ay pagbibili nila ito ng mura sa kanila. Wala kasing sariling lupa si na Julio noon ng mga panahong yon. Pumayag ang pamilya nila Julio at gaya nga ng inaasahan ay nagawa nilang mapaalis ang mga aswang. Gayunpaman dahil sa kababaang loob na rin, kahit na ipagbili na ang naturang lupa ay sinabihan ng ama ni Julio ang ama nila Doming at Emilio na kapag may mga bunga o di kaya naman ay nais nilang magliwaliw sa lupaing yon, basta't hindi rin nakakasira ng napag-usapan ay maaari naman nilang gawin. Bilang tanda na rin ang pakikipagkaibigan nila sa mga ito. "Grabe ka na talaga, Julio. Para kang tatay mo. Sa tingin pa lamang ay natatakot ng mga kalaban." Ani pa ni Emilio. "Hindi naman, Emilio, sadyang masyado ring namimirwisyo yung mga yon, kaya't minsan kailangan mo ring sindakin." Napatingin naman si Julio kina Tekla at Pulgoso. Mas natuon ang kanyang tingin sa batang si Pulgoso. "Anak mo ba ito, Doming? Napakatapang niya kanina. Naalala ko tuloy ang tatay mo noon sa kanya. Itong bakla, bisita niyo ba?" Tanong pa ni Julio. Napakamot ng batok si Doming at sinabing pamangkin niya si Pulgoso at ang anak niya yung baklang si Tikboy. "Talaga ba? Wala naman akong alam na may bakla pala sa pamilya niyo. Marahil siya lamang ang bukod tangi." Seryosong wika pa ni Julio. "Magdilang anghel ka sana at tama na to. Ayoko nang makapamingwit pa ng bakla sa ilog." Saad pa ni Doming. Samantala, ang mga lalaki palang nakaharap nila Doming ay nasa impluwensya ng kapangyarihan ng itim na engkantong minsang nakaharap nila. "Hindi namin kayang tapatan ang lakas ni Julio. Kilala yun at maalam sa lihim na karunungan at sanay na ring makipaglaban. Kung bibigyan mo kami ng kakaibang lakas, baka sakaling makaya na rin namin siyang tapusin kasama ng mga kaibigan niya." Ani ng isa sa mga lalaki na nakaharap nila Doming, kamakailan lamang habang kaharap ang itim na engkanto. "Kung yan ang nais niyo, ibibigay ko." Matipid na wika nito at maya-maya pa'y lumabas na si Fabio na may dalang mga hilaw na karne at laman loob. Iniabot niya ito sa kanila. "Teka, sino siya at anong gagawin namin sa mga karne na yan?" Tanong ng isa sa kanila. "Kainin niyo ng hilaw ang mga yan at matutupad ang hinihingi niyo sa akin." Ang mga karneng iyon ay karne ng tao. May laway din ito ng aswang kaya sa oras na kainin nila ito ay magiging aswang na rin sila. Nagkatingin na silang lima at nagbulungan. "Kumakain ako ng kilawin pero timplado at may suka. Hindi kaya nito pare, may dugo pa eh." Ani ng isa. "Kainin nyo na. Hindi naman kayo makakalis dito ng buhay kapag tumanggi kayo eh." Saad pa ni Fabio. Saka ipinakita ang matatalas na kuko at nagbagong anyo bilang aswang. Nagimbalang 5 lalaki na kahit hindi kaya ng sikmura nila ay napilitan silang lantakan ng mga karne. Nakailang subo pa lamang ang mga ito'y panay na silang sumuka, ngunit pinilit sila ni Fabio na ubusin ang mga yon. Ngumiti na lamang nang nakakakilabot si Fabio sa mga ito habang halos lumuwa ng mga mata sa kakasuka dahil sa pandidiri sa kanilang kinakain. Umalingaw ang tawa ni Fabio sa paligid habang nangyayari yon. Sa bahay naman nila Emilio.
Grabe, ang astig pala ng angka nila Kuya Noel, tay. Parang mga mandirigma tapos asubang yung kalaban. Ani Pulgoso na namamangha sa kanyang nalaman tungkol sa istorya ng pamilya nila Noel at Julio. Totoo, iho. Sa katunayan ay isa rin sila sa mga dahilan kung bakit tayo nandito. Pakikiusapan ko si Julio na turuan kayong makipaglaban habang ginagamit ng sabay ang mga kaalamang natutunan nyo sa pamamalagi rito. Mahusay ang aking kaibigang si Efren bilang tagapagturo, ngunit mas maigi na rin na isang antingerong sanay na sa laban ang magsasanay din sa inyo. Sad pa ni Domeng. Nang sumunod nga ng mga araw kung saan araw din ang klase nila Tekla at Pulgoso, ay kinausap ni Domeng si Noel na ibig nitong makausap ng masinsinan ang kanyang ama para sa isang mahalagang pabor. Pumayag naman ng binata at nang matapos ang klase nila, kinahaponan ay sumama na si Domeng kay Noel sa pagpunta sa bahay nito. Tikboy, Pulgoso, mauna na kayong umuwi at may pag-uusapan lamang kami ng ama ni Noel. Ani pa ni Domeng. Sige po, tay. Uwi ka naman ni Pulgoso. Wait, tay. Don't tell me, ipagkakasundo nyo na ako kay Noel. OMG, I'm engaged. Ani pa ni Tekla. Kung kamao ko kaya makipag-engage sa'yo para tumahimik ka. Uwi na! High blood mo na naman ako, Diyos ko! Ani Domeng sabay hubad ng kanyang tsinelas para ihampas kay Tikboy. Mabilis namang nakatakbo si Tikboy sabay hila kay Pulgoso pa uwi. Pasensya ka na, Noel, at napakapasaway lang talaga ng anak ko na yon. Natawa na lamang si Noel at umiling-iling. Palabiro lang po talaga si Tikboy, Mang Domeng. Pero mabait po ang anak nyo at alam kong may angking galing din siya. Dumiretso na sila sa bahay nila Julio at inaasahan ni Domeng na papaunlakan nito ang hihingin niyang pabor. Tahimik ang bahay nila Julio nang makarating sila, kaya't pinapasok na muna ni Noel si Domeng. Na mga sandaling yun pala ay nasa kanyang silid si Julio. Nasa meditasyon ito kaya tinintay na muna ni Noel na matapos yon. Makaraan ng ilang sandali ay lumabas na si Julio sa kanyang silid. Nagulat pa ito nang makita niya si Domeng sa loob ng kanilang bahay. Oh, Domeng, andito ka pala. Bati nito at kinamayan si Domeng na noon ay tumayo na rin. Diniretso nang sabihin ni Domeng ang kanyang pakay at hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Natuwa naman si Julio sa nais na mangyari nito kaya't walang pagdadalawang isip na pumayag yon. Ang kanyang pagtuturo sa dalaway mangyayari mismo sa kanyang bakuran at ang lupaing pagmamayari niya. Binalaan na ni Julio si Domeng na hindi magiging madali ang pagdadaanan nila Pulgoso at Tikboy, subalit ipinangako naman niya na magiging ligtas sa mga ito sa kanyang poder. Nagtiwala na lamang si Domeng. Alam niyang nasa mabuting kamay ang kanyang anak, gayon din ang kanyang pamangkin na si Pulgoso, kaya kahit na paano ay nakampante ito. Matapos nga ang kanilang naging usapan ay agad nang umuwi si Domeng para ipaalam kina Tekla ang kanilang magiging pagsasanay kay Julio. Naging malawak ang ngiti ni Domeng ngunit nang malapit na siya sa bahay ay nakarinig siya ng malakas na tugtog na para bang may kasiyahan o okasyon. Saan ba galing yon? Malayo pa naman ang piyesta. Wala rin ako nabalita ang may kaarawan sa kapitbahay ah. Saad ni Domeng sa sarili. Nagulat siya nang makitang maraming tao sa bakuran nila Emilio. Nakapang-aerobics ang mga ito at kadalasan ay mga matatanda na. Nasa unahan ng mga ito si Leti, Emilio at Pulgoso at ang sinusundan nila sa pagsasayaw ay si Tekla. Ayan, sige, igiling nyo pa para lumambot ng mga baywang at tumibay ang mga kasukasuhan. Hiyaw ni Tekla dahil sa lakas ng tugtog. Nang biglang mamatay ang tugtog, napatigil silang lahat at nagulat si Tekla bakit namatay ang tugtog. Hala, bakit namatay? Hindi ba kayo nagbayad ng kuryente, Uncle Emilio? Disconnection pa naman yung bill na inihatid dito nung nakaraan. Ani Tekla. Walang disconnection. Sadyang pinunot ko lamang yung plug mula sa saksakan. Ano ito? Anong pinaggagawa nyo? Ba't may pagtitipon dito ng mga senior citizen? At kailan ka pa naglagay ng banderita sa ulo mo, Emilio? Isa ka pa, Pulgoso. Nag-i-ehersisyo lang naman po kami, tay, para hindi madaling hingalin kapag hinabol tayo ng mga aswang. Pagbibiro pa ni Pulgoso. Magsitigil kayo.
Pasok sa loob at magbihis. Ani Doming sa pamilya niya. Pinauwi niya na rin ang matatandang kapitbahay na naroon. Huwag ka na magalit tayo, nag-e-exercise lang naman kami eh. Sad ni Tekla ngunit galit pa rin si Mang Doming. Tumigil lamang ito nang makita niyang nagbibilang ng pera si Tekla. Teka, saan galing ang pera na yan? Tanong nito. Tinaasan ni Tekla ng kilay ang ama habang umunguya ng bubblegum. Bayad po yan, talent ni Kuya Tay. Yung mga pinaalis nyo kaninang mga lolo't lola. Sagot ni Pulgoso. Dahil sinira mo ang business ko, Tay. Hindi ka kasali sa maaambunan nito. Ani pa ni Tekla. Pinatahimik na muna ni Doming silang lahat at halos makalimutan na niya ang kanyang ibabalita sa mga ito. Ikinuwento niya sa mga ito ang napag-usapan at napagkasunduan nila ni Julio. Nakaramdam naman ng kaba si Tekla kahit paama ito ni Noel, pero parang ramdam niya na mahihirapan sila sa gagawing pagtuturo nito sa kanila. Tay, yung kay Daddy Efren, muntik na kaming makapag-eyeball ni Pulgoso kay San Pedro. Baka rito kay Daddy Julio si Lord na talagang makaharap namin. Endangered na lamang kami palagi. Ani pa ni Tekla. Baka in danger, kuya. Baka endangered naman to, akala mo naman mga hayop kami. Sabat naman ni Pulgoso. Basta, bukas na bukas din idadalhin ko kayo kay Julio. Kinabukasan nga din nila na ni Doming sina Pulgoso at Tekla sa bahay nila Julio. Kabado sina Tekla at Pulgoso. May kaunting kaalaman na sila sa kasaysayan ng pamilya nila Julio, kaya't alam nilang hindi magiging madali ang magiging pagsasanay nila. Isang malapad at mainit ng ngiti ang sinalubong ni Doming kay Julio, kung saan ng mga sandaling yun ay nagkakape pa lamang si Julio. Magandang araw, Doming. Napaaga kayo ah. Maigi ng maaga. Nakakahiya namang paghintayin ng kanilang magiging guro. Parehas na napangiti ang dalawang matanda. Ngumiti rin si Doming kina Tekla sabay habilin ng pagbutihin nila. Nakatayo pa rin ang mga ito pag-alis ni Doming. Tinignan sila ni Julio ng seryoso. Magkape na muna kayo. Gawa ito sa pinaig na bigas. Kaya pwede sa iyo to, iho. Pagtukoy niya kay Pulgoso. Lumapit sila at pinaunlakan ng alok nito. Habang nagkakape ay napatanong si Pulgoso kung ano ang una nilang gagawin sa araw na yon. Sasamahan niyo akong dalawa na manguha ng mga panggatong sa bukid. Saad ni Julio. Dahil kahit papaano laking probinsya naman sila Tekla, ay hindi sila pumalag pa rito. Pinadalan sila ni Julio ng kanya-kanya nilang gamit at tubig para mangahoy. Panay na nagyayabangan pa sina Tekla at Pulgoso kung sino ang mas magaling sa kanila sa pagkuha ng mga panggatong. Hindi nila namalayan ang kanilang dinaraanan hanggang sa basagin na ni Julio ang usapan nilang dalawa. Nandito na tayo. Tumigil ang dalawa at tumingin sa harapan. Napawi ang ngiti at ekspresyon sa kanilang mga muka sa kanilang nakita. Isang napakalaki at napakatayog na puno. Sa sobrang laki nito ay para itong gusali ng syudad. Teka, nasa Philippines pa ba tayo? Parang portal sa Biringan City yata yan ah. Mag-i-expire ng uterus ko pero hindi pa rin tayo tapos putulin yan. Sambit ni Tekla. Si Pulgoso naman ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nasa mundo pa ba tayo ng mga tao o nasa mundo na ng mga engkanto? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalaking puno. Hindi makapaniwalang tura ni Pulgoso. Sigurado ba kayo, Daddy Julio, na ito ang puputulin natin? Abay Diyos ko, kapag nadaganan tayo nito kahit hanggang next life hindi na tayo mabubuhay pa. For sure, magiging powder tayo automatic. Uwi ka ni Tekla. Natawa na lamang si Julio sa sinabi ng dalawa. Hindi ang mismong puno ang kukunin nyo, kundi ang mga sanga nito. Ibig sabihin ay kailangan nyong umakyat at kumuha ng sanga niyan, kahit na tigi isang piraso lang. Sagradong puno ng mga puting engkanto yan. Ginagamit ko ang balat niyan at mismong kahoy bilang pangontra sa mga aswang at panlunas na rin, kaya't kailangan nyo yung akyatin. Nagtingin na lamang sina Tekla at Pulgoso dahil sa sobrang tayog ng punong yon. Tiyak na magiging kwento na lamang sila kapag nahulog sila mula sa itaas nun. Kuya, paano natin aakyatin yan? Eh hindi ko nga mayakap eh.
Mas malapad pa nga to sa bahay nila Tatay Emilio. Nag-aalalang wika ni Pulgoso. Napakamot ng ulo si Tekla dahil maging siya hindi rin alam kung paano. Inikot ni Tekla ang buong paligid ng naturang puno at sa likuran nito ay may mga nakalaylay na mga baging at ang mga nakaukit sa katawan ng puno na saktong kakasya lamang ang paa ng aakyat doon. Naisip ni Tekla na parehas na itali ang baywang nila sa mga baging at humawak din sa iba habang ang bigat ng kanilang katawan naman ay iaasa sa pag-apak sa mga ukit na katawan ng puno. Napalunok ng laway si Pulgoso habang marahang umaakyat. Si Tekla naman ay kumakanta lamang habang maingat din na umaakyat ito. Nang lumalayo na sila ay ramdam na nilang lumalakas ang ihip ng hangin. Napatingin si Pulgoso sa ibaba at ganoon na lamang ang takot na nararamdaman niya nang makitang sobrang taas na pala nila at malayo na ang kanilang naakyat. Napasigaw sa nerbiyos si Pulgoso kaya't nabitiwan niya ang baging na hinahawakan niya at natangay pa ng hangin kaya't wala siyang ibang nahawakan kung hindi ang damit ng pinsan niyang si Tekla. Sa sobrang lakas ng hangin sa itaas ay nahila niya ng malakas din ang damit na pang itaas ni Tekla kaya napunit ito. Napadaos-dos si Pulgoso na ikinatakot niya nang matindi sa pag-aakalang mahuhulog na siya. Mabuti na lamang at naabot siya ni Tekla. Pinahawak siya nito sa parehas na baging na kinakapitan nito ngunit nasa ilalim na siya ng mga sandaling yon ni Tekla. Dahil sa malakas na pabugso-bugsong hangin ay biglang sumamaan siya ni Tekla at walang ano-ano'y nagpasabog ito at tumapat sa mukha ni Pulgoso kaya't amoy na amoy ito ni Pulgoso. Grabe ka naman kuya, hindi nga ako mamamatay sa mundikang pagkahulog pero sa utot mo naman, dyan ako papanaw. Hindi ka ba nagbanyo ng 1 taon? Nababanas na wika ni Pulgoso. Sorry may kasin, naparami yata yun nakain kong kamote sa bahay. Nagpatuloy silang dalawa at sa wakas kalaunan, nakarating na rin sila sa mga sanga ng puno. Tuwang-tuwa na sila dahil sa wakas ay ligtas silang nakarating sa itaas. Magpuputol na sana sila ng sanga ngunit naalala nilang wala pala silang nadalang pamputol. Naiwan ito sa ibaba. Ang tanga naman ng itak natin, nakalimutan niyang umakyat. Mangyak-ngyak na tura ni Tekla. Ngunit dahil masyado na silang malayo at higit kalahating oras nang naakit sa puno, ay nagbali na lamang sina Tekla ng ilang mga sanga na kaya lamang nilang baliin. Pinagsama-sama nila ito at itinali bago inuhulog. Hindi kaya mawawasak yung tinali natin kuya sa sobrang lalim ng hinulugan nun? Tanong ni Pulgoso. Hindi naman siguro, or if kumalat man yun, at least nasa baba lamang nito ng puno. Sana graduation na agad natin dahil parang hindi na talaga aswang ang papatay sa akin kundi itong mga out of this world na mga training program. Ani Tekla. Matapos magawa ang nasabing utos sa kanila ay dahan-dahan silang bumaba. Sinikap na ni Pulgoso na huwag tumingin para hindi na makaramdam pa ng takot. Sa kabutihang palad ay ligtas silang nakababa. Tuwang-tuwa pa sila at nagapir ngunit biglang nawala ang pinta ng ngiti nila sa kanilang mga mukha nang makita nilang nakahandusay si Julio. Agad-agad namang nilapitan nila ito at ginising. Tay Julio, gising po. Ano bang nangyari sa inyo? Nag-aalalang tanong ni Pulgoso habang hawak naman ito ni Tekla. Kaagad namang nagkamali si Julio at napahawak sa kanyang ulo at napaungol sa sakit. Sino ba kasing naghulog ng bungkos ng kahoy? Nagpapahinga ako rito sa ibaba nang biglang may bumagsak na lamang na matigas na bagay sa ulo ko eh. Saad ni Julio. Napatikom ng bibig ang dalawa at nagkatinginan. Alam kong kayong dalawa yon. At hindi naman sinasadya. Kasalanan ko rin dahil dito pa talaga ako pumwesto gayong alam ko naman posibleng mangyari yon. Matapos magtagumpay sina Pulgoso at Tikboy sa unang pagsubok nito ay bumalik na sila sa bahay ni Julio. Pagkarating nila sa bahay ni Julio ipinakita sa kanila nito kung ano ang ginagawa niya sa mga nakuha nila. Ang balat at puno ay hinihiwa ni Julio sa maliliit na piraso. Nilalagay niya ito sa mga maliliit na bote na may langis. Kumuha rin ng maliit at makinis na kulay puting papel si Julio. Sinulatan niya ito ng mga buhay na salita bago nirolyo at inilagay rin sa loob ng bote. Ang loob ng bote na yun ay mayroong sari-sariling halaman at iba pang pangontra laban sa mga aswang.
lason, barang, gayon din sa kagat ng mga makamandag na mga hayop. Para kanino po yung ginagawa niyo, Tay Julio? Tanong ni Pulgoso. Tumingin at napangiti lamang si Julio rito. Sa kung sino ang may kailangan, at kailangan magdala rin kayo nito palagi dahil sa mga susunod na araw ay maaaring magamit nyo rin ito. Binigyan ng tig-isang bote ang dalawa. Wala mang ideya sina Tekla at Pulgoso, ngunit nararamdaman nila na may susuungin na naman silang panganib at matinding pagsubok. At nang sumunod na araw nga, muli ay sinama sila ni Julio sa gubat kung saan ay sakop pa rin ng lupang pagmamayari nito. Mangangaso sila ng baboy ramo. Isa kasi ito sa madalas makita roon, at kapag minsan nakakahuli sina Julio at Noel ay nabebenta nila ito ng mahal sa bayan. Pulgoso iho, huwag mong bibitiwan yung kutsilyong binigay ko sa iyo Minsan ay bigla na lamang sumusugod ang mga yan. Saad pa ni Julio. Otik boy, yung gunting na pangtabas sa damo, nasabi ko sa iyong dalhin mo, nasan na? Tanong ni Julio dahil isa lamang ang lagaraw nila sa bahay na pantabas ng damo at pinadala niya ito kay Tekla. Ang malaking gunting para hiwain ang mayayabong na talahib sa kanilang dinaraanan. Dali-daling binuksan ni Tekla ang dala niyang maliit na bag na nakasukbit sa kanyang balikat at kinuha roon ang maliit na gunting na kulay pula. Napanganga sa gulat si Julio sa kinuha ni Tekla. Kuya, pantabas ng damo, hindi pang gupit ng papel. Dismayadong sabi ni Pulgoso. Damo as in grass ba? Akala ko ibang damo eh. Sorry Daddy Julio, green-minded lang. Napabuntong hininga na lamang sina Julio at Pulgoso sa kalukuhan ni Tekla. Ngayon ay naiintindihan ko na kung ba't tumataas palagi ang presyo ni Domeng. Dahil maling gunting ang nadala ni Tekla, siya na ang pinagdala ni Julio ng malaking sako at panaling gagamitin nila sa kanilang mahuhuli. Ilang sandali pang lumipas ay nakarinig na sila ng ingay ng baboy. Pinatahimik ni Julio sina Pulgoso. Kailangang hindi sila makagawa ng ingay na bubulahaw sa baboy ramo na kanilang huhulihin. Habang nililibot ang paningin at pinapakiramdaman ang paligid upang malaman kung saan nanggagaling ang ingay ng baboy ramo, nakita ito kalaunan ni Pulgoso. Naging malawak ang kanyang pagngiti ngunit napawi ito nang makita niyang may taong nakahiga na walang malay at kinakain ito ng baboy ramo. Ilang sandali pa'y nagbago ito ng anyo bilang isang tao, ngunit nakakapangilabot pa rin ang itsura. Sumigaw si Pulgoso ng aswang. Naalerto naman kaagad sina Julio at Tekla. Mabilis na lumapit si Julio kay Pulgoso at nakita nito ang isang lalaki na tumatakbo palayo. Inabol niya ito sabay utos kay Tekla na bantayan ang patay na katawan ng naging biktima nito. Dahil sa kuryosidad naman ay sumunod si Pulgoso. Hinawakan niya ang mutya ng ahas na nakasabit sa kanyang leeg at umuusal ng mga buhay na salita habang nakasunod kay Julio. Biglang nawala ang hinahabol nilang ngunit nararamdaman nilang nasa paligid pa rin ito at hindi ito nag-iisa. Tay Julio, nararamdaman niyo rin po ba yung nararamdaman ko? Mukhang marami po sila. Saad ni Pulgoso. Ilang sandali pa nga nang marinig nilang kaluskos sa paligid na tila nagtatakbuhan. Unti-unti na silang bumabalik, pero hindi ko hahayaan na manirahan muli sila rito. Saad pa ni Julio. Kumuha ng dahon ng isang ligaw na halaman si Julio malapit sa kanya at umusal ng orasyon. Hinipan niya ang dahon na hawak niya, tinihagis niya ito ng sobrang bilis. Na halos hindi na napansin ni Pulgoso na gumagalaw ang kamay ni Julio. Narinig na lamang ni Pulgoso ang isang pag-angil ng isa sa mga elemento, palatandaan na may natamaan ito. Nagulat si Pulgoso sa ginawa ni Julio. Nagawa nitong maging sandata ang ordinaryong dahon lamang. Sinubukan niya ito ngunit parang inipan lamang ng hangin ng dahon na kanyang kinuha. Kaya't napakamot na lamang siya ng ulo. Ilang sandali pa'y nararamdaman na nilang may mga papalapit na sa kanilang kinaroroonan. Ihanda mong sandata mo, Pulgoso. Hindi maganda ang kutob ko. Saad pa ni Julio at hindi nga siya nagkamali. Pinaligiran sila ng mga hindi kilalang lalaki. Nasa 8 ang bilang na mga ito at matalim ang mga tingin sa kanila. Pinadikit ni Julio si Pulgoso sa kanya na noon
ay kabado na rin. Nanginginig kami nito na may hawak na patalim. Pasikreto na rin itong umuusal ng dasal. Kita mo nga naman, pagkain na ang lumalapit sa atin. At hindi lang isa, dalawa pa. Saad ng isa sa mga ito na dinilaan pa ang pang-ibabang labi na tila ba natatakam sa isang putahe. Nagbago ng anyo ang mga ito at naging mga baboy ramo at sabay na sumugod kina Julio at Pulgoso. Sinalubong ito ng pagtaga ni Julio gamit ang lagaraw na kanyang hawak. Umangil naman ng malakas ang kanyang natamaan habang si Pulgoso naman ay kumaripas ng takbo at mabilis na umakyat sa isang puno dahil sa takot. Naiwan si Julio na nakikipagtagisan sa mga aswang. Kabado pa rin si Pulgoso na para bang may nagkakarera sa kanyang dibdib sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. May mga aswang na nakaabang sa kanya sa ibaba ng puno at ang iba naman ay pinagtutulungan si Julio. Sa tagpong yun ay biglang naalala niya ang trahedyang nangyari sa kanyang mga magulang. Biglang nakaramdam ng galit si Pulgoso. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang mga palipad hangin at pangontrang itinuro sa kanila. Hinawakan niya ng maigi ang patalim na dala niya. Ipinuwesto niya pa ibaba ang tulis nito at tumalon mula sa itaas ng puno. Bumaon ang talim sa leeg ng isa sa mga nilalang na natalunan niya. Nung mga sandaling yun ay seryoso na ang mukha ni Pulgoso. Nakikita niya sa mga aswang nakaharap niya ang mga aswang na pumaslang sa kanyang mga magulang. Wala akong ititirang buhay sa inyo. Animoy binalot ng apoy si Pulgoso sa alab na nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Tatapusin niya ang mga ito, isa-isang sumugod ang mga ito sa kanya. Kinuha niya ang trabungko ng ahas na nasa kanyang leeg at pinaikot ito sa kamay niya na may hawak na patalim sabay usal ng mga palipadahangin pangontra sa mga ito. Matiim na tinignan ni Pulgoso ang bawat isa sa mga ito at pasigaw na sumugod. Naiwasan niya ang mga pagkalmot ng mga ito sa kanya kahit na sabay-sabay pa itong nagsilusob sa kanya. Nang makakuha ng pagkakataon para saksakin ng mga yon ay hindi na siya nag-alinlangan pa. Nasaksak niya sa misikmura ang isa at buong lakas niya itong itinulak pa para mas bumuon pa ang patalim sa katawan nito. Sumigaw ng malakas si Pulgoso habang ginagawa yon at napaangil na lamang ang nilalang sa ginawa nilang yon. Nang hugutin niya ang patalim ay agad na nagliyab ang katawan ng nilalang hanggang sa maging abo ito. Binalingan niya ang iba pa at ganoon din ang naging laban. Hindi naman makapaniwala si Julio sa gilas na ipinapakita ni Pulgoso. Para bang isang matandang mandirigma ang nasa katawan ng isang bata. Mabilis nilang napas lang ang 6 sa mga ito, ngunit ang natirang 2 ay ayaw pa ring sumuko. Hindi kami aalis dito nang hindi dala ang puso niyong 2. Masyadong mahihina lamang ang aming mga kasama ngunit sa amin, hindi na kayo makakauwi ng buhay. Saad pa ng isa sa mga ito. Iba nga ang 2 sa ibang napas lang nila Julio. Dahil sa isang kisap mata lamang ay nasa likuran na ito ni Julio at agad siyang kinalmot nito. Napasigaw si Julio nang maramdaman ang pagbaon ng matatalas na kuko ng nilalang sa kanyang likuran. Napasigaw si Pulgoso nang makita niyang nasugatan na si Julio. Lalapitan na sana ni Pulgoso si Julio nang biglang naputol na lamang ang ulo ng aswang na kumalmot dito. Ginamit ni Julio ang kanyang kakayahang gawing sandata ang dahon. Isa na lamang ang natira at lulusobin na rin sana nito si Pulgoso na noon ay nalihis ng saglitang atensyon ngunit bigla na lamang humiyaw ang nilalang at nagtatalon-talon. Ginawang bendita na pala ni Tekla ang pangontrang ginawa ni Julio. Ibinuhos at winasiwas niya ito sa nilalang. Sa ngalan ni Daddy Julio, pinsan kong aso. Admit Tekla na beautiful. Go go go! Disappear na! Saad ni Tekla sa natitirang aswang hanggang magliyab ito at tuluyang maging abo. Baw kuya, muntik na kaming maging hapunan tapos ngayon ka lang dumating. Saad pa ni Pulgoso. Excuse me, sabi ni Daddy Julio bantayan ko raw ang patay. Wala siyang sinabi na makipagpatayan sa mga aswang. Pero paano ba nagkaaswang dito? Saan ba sila galing? Ba't parang ang dami naman? Tanong ni Tekla. Ito ang kanilang dating pugad. Ngunit dahil sa mga ninuno namin kaya sila napaalis dito. Kung tama ang hinala ko, hinahanap pa rin nila ang mutya ng kanilang kalahi na nawala sa panahon ng labanan sa pagitan nila at ng aking mga ninuno. Wala sa amin yun,
Kaya't malamang nasa traidor lamang na kanilang kalahi naroon yon. Sakutan nila Fabio. Hawak ni Fabio ang isang itim na hiyas. Ito ang mutya ng mga aswang. Kaya nitong gamutin ang kahit na gaanong kalalang pinsala sa kanilang katawan at kaya rin itong pagalingin ang kahit na anong uri ng karamdaman ng isang tao. Agad na itinago ito ni Fabio nang makita niyang may paparating ang isa sa kanyang mga tagasunod. Among, unti-unti nang nagiging ganap na mga aswang ang 5 mortal na dinala nyo. Ang tinutukoy nito ay ang 5 lalaki na nakarambulan nila Domeng. Tagasunod ni Fabio ang mambabarang na nakainkwentro nila at ang tinulungan nila Domeng na mag-asaway kaaway ng pamilya ng mga yon dahil nabuntis ni Jose ang kapatid nilang babae at ayaw itong panagutan ni Jose dahil nga may asawa na siya. Pumasok ang mga ito sa silid kung nasaan si Fabio. Natuwa si Fabio nang makitang nagiging mabangis at mabagsik na ang itsura ng mga ito at dahil nga sa mga bagong sibol pa lamang isabik na sabik ito sa laman ng tao. Nanlilisik ang mga mata nito at umaagos pa ang mga laway sa kanilang mga bibig nang makaharap si Julio. Nangingitim rin ang ilalim ng kanilang mga mata, gayon din ang kanilang mga labi. Kung hindi natapos ng barang ang paghihiganti ninyo, kayo na mismo ang gumawa nito. Saad ni Fabio sa kanila. Ngumiti ang mga ito ng nakakapangilabot at matapos nun ay pinuntahan na ng 5 lalaki ang bahay ng mag-asawang Mirna at Jose. Magkasunod na katok ang gumising sa malalim nilang pagtulog mula sa mahina hanggang sa palakas na ito ng palakas na para bang sisirain na ang kanilang pinto. Nainis na bumangon si Mirna. Tinatanong kung sino ba yun ngunit walang kahit na sinong sumasagot hanggang sa makarinig na siya ng mga pag-angil at paghango sa labas ng kanilang bahay. Bigla siyang nakaramdam ng kaba hanggang sa bigla na lamang kumalabog ang kanilang pintuan at nasira ang seradura nito. Napatras ang ginang at natumba mula sa kanyang kinatatayuan nang biglang kumalabog at bumukas ang pinto. Sino kayo? Tanong nito, ngunit naging balito lalo nang maging mabangis na ang anyo ng taong nasa harapan niya, lalo na nang magpalit ito ng anyo bilang aswang. Bago pa makahingi ng tulong si Mirna ay agad na nilapa na siya ng nilalang, gayon din ang iba pa nitong mga kasama. Rinig na rinig ni Jose ang komosyon ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Mahina pa kasi ang kanyang katawan kaya't nahihirapan pa itong kumilos. Tinawag niya ang asawa ngunit hindi na ito sumasagot kaya't napilitan na itong bumangon marahan at gumapang. Makikita naman kasi mula sa pinto ng kanilang kwarto ang bungad na pinto ng kanilang bahay. Nagimbal si Jose nang makita niyang napasok na ng mga aswang ang bahay nila at nilalapa na ng mga ito ang asawa niyang si Mirna. Mirna, hindi! Nabaling ang tingin ng mga aswang kay Jose at siya naman ang binalingan ng mga ito. Parehas na nasawi ang mag-asawa ng gabing yon. Kinabukasan ay agad na kumalat ang balita tungkol sa mga nangyari sa kanila. Mang Emilio! Mang Emilio! Tawag ng isang binata nilang kapitbahay na humahangos pa sa pagtakbo papunta sa kanila. Si Emilio na noon ay nag-aagahan kasama nila Domeng ay napatakbo naman sa pinto. O ikaw pala yan, Otep. Ba't ba balisang balisa ka ang aga-aga pa? Tanong ni Emilio. Mang Emilio, inatake po ng aswang sina Aling Mirna at Mang Jose. Natagpuan po silang wala ng buhay at umakwak ang mga dibdib at yan sa loob ng bahay nila. Nanginginig na balita pa ng binata. Ano? Agad na pinuntahan nila Emilio ang bahay ng mag-asawa. Hindi sila makapaniwala na patay na ang mga taong tinulungan nila. Kalunos-lunos ang itsura ng mga ito at base sa pagkakapaslang sa kanila, hindi may pagkakaila na aswang nga pumaslang sa mga yon. Nagtulungan na ang buong barangay para mabigyan ng mga ito ng disenteng libing. Samantalang labis naman itong ikinabahala ng mga tao. Matagal na panahon na rin kasi nang maminsala ang mga aswang sa mismong bayan kaya't naging doble ingat na ang mga taga roon. Hindi maganda ito. Nakaraan ay inatake sina Julio sa bukid at ngayon naman ay narito na sila sa loob ng bayan. Hindi pinalagpas ng samahan nila Domeng ang nangyari. Ang lahat ng kanilang mga mag-aaral ay agad na pinasani nila sa pakikipaglaban sa tulong ni Julio. Hindi na lamang sina Tekla at Pulgoso,
Ito ay paniniguro lamang sa posibleng bigla na namang umatake ang mga nilalang. Palihim ding inalam ng ilan sa kanilang mga kasama ang matyagang hanapin ng pumaslang sa mag-asawa. At hindi nga naglaon ay natukoy nila ito, ang 5 lalaking nakaengkwentro nila Tekla sa may ilog. Nahuli ito ng ilang mga bagong antingero, napaslang ang 3 sa mga ito dahil nandaban. Ang 2 natira naman ay iginapos ng kadenang binalot ng mga buhay na salita at orasyon para hindi nila ito magawang masira. Pagkatapos ay ikinulong ang mga ito sa isang kubo na bawat dingding ay may mga pangontra kaya't hindi talaga nila magawa pang makaalis doon. Agad na ipinalam nila ito kina Mang Doming na agad namang pumunta sa pinaglalagyan ng 2 natira. Nang makarating ay hindi makapaniwala si Doming na ang 2 sa 5 lalaking nakaengkwentro nila. Tinanong pa ni Doming ang mga kasama nila kung hindi ba sila nagkamali ng mga hinuli. Hindi po, nakaengkwentro po namin sila bago mahuli. Napatay pa nga po namin yung 3 at sila lamang ang pinanatili namin buhay para magbigay sagot sa mga magiging katanungan ninyo. Tiningnan ni Doming ang 2 lalaki at ngumiti lamang ang mga ito nang nakakapangilabot sa kanya. Pinagmasdan at kinilatis nilang maigi ang 2 at gaya rin ang sabi ng ilan sa mga nakahuli sa mga ito'y mga bagong sibol ang mga ito o mga nayanggaw. Nasa isip ng mga tao na marahil ang galit ng mga ito at ng pamilya nila sa mga mag-asawa ang nagtulak sa kanila para mayanggaw o maaari ring sadyang niyanggaw lamang sila. Pero hindi na mahalaga yung kina Doming. Gusto nilang malaman kung may iba pa bang mga kasama ang mga ito o kung may sinusunod ba silang pinuno. Nasaan ang mga kasama ninyo? May kinikilala ba kayong pinuno? Tanong ni Emilio sa mga ito. Tumawa lamang ang mga lalaki, humalakhak na akala mo'y nakakatawa ang tanong sa kanila. Pinuno, wala kaming sinusunod na kahit sino. Naghiganti lang kami. Saad ng isa. Pero dahil pumalya ang unang plano, humantong kami na pumayag na maging aswang sa tulong nila. Akala ko papalya, pero nagawa namin silang paslangin ng walang kahirap-hirap. Sabat pa ng isa na para bang tila wala sa wisyo. Kumunot ang noo ni Doming sa sinabi nito. Tulong nila? Sinong sila? Ikinuwento ng mga ito kung paano silang naging mga aswang. Hindi nila kilala ang mga nakausap nila pero inilarawan nila ang mga ito. Isang itim na elemento at isang matandang lalaking aswang. Matapos noon ay iniutos nila Doming at Emilio na tapusin na ang mga ito. Pagkatalikod nila Emilio at Doming ay walang pag-aalinlangang hinataw ito ng mga binatang antingero ng buntot pagi hanggang sa magliyab ang katawan ng mga ito at tuluyang maging abo. Hindi ito maganda, Emilio. Hindi ko alam kung paano nangyaring tinulungan sila ng itim na engkanto at nang pumaslang kina Delpin na tatay ni Pulgoso. Siguro, nagpaparami lamang sila at nataon lamang na minsan naming nakaengkwentro ang mga bagong kasapi nila. Ano naman ba plano natin ngayon, Doming? Kailan nyo haharapin ang mga yon? Hindi ko pa alam, Emilio, pero maigi ng kahit na anong oras ay handa kami. Kailangan din nating magmasid. Baka hindi lamang ito ang mga nayanggaw nila. Saad ni Doming na may bahid ng pag-aalala. Umuwi agad sila ng bahay matapos doon. Tulog na rin sila Tikboy at Pulgoso. Si Leti ay gising pa dahil hindi ito mapalagay kapag wala pa ang asawa sa bahay. Isang katok ang kanyang narinig habang nakaupo sa may lamesa. Tatayo na sana siya para pagbuksan ngunit naalala niya na hindi pala basta-basta dapat nagbubukas ng pinto kapag malalim na ang gabi. Sino yan? Tanong niya, ngunit walang tumutugon. May narinig muli siyang pagkatok, 2 beses na mahina, 3 sunod-sunod hanggang sa mawala ito. Dahil walang sumasagot ay tumalikod na si Leti. Kung hindi magnanakaw, malamang mga masamang elemento lang yon. Saad ni Leti sabay buntong hininga at naglakad papasok na sa kwarto nila Emilio. Ako ito, Leti, si Emilio. Saad nito ngunit sa kalmadong boses. Kaduda-duda talaga para kay Leti ang kumakatok na yon. Kaya't ang ginawa niya kinuha niyang nakasabit sa kanilang dingding na mahabang katana na gawa sa kahoy ngunit makamandag ito kapag ito ay tumama sa kahit na anong elemento. May basbas ito ng mga sinaunang antingero at mga gabay ng mga maharlikang mga engkanto
Isa ito sa mahalagang gamit ng pamilya nila Emilio. Maingat itong hinawakan ni Leti habang naglalakad patungo sa pinto. Nasa isip niya na kayang-kaya niyang harapin kung anumang uri ng elemento yon. Binuksan ni Leti ang pinto at mabilis na itinutok ang hawak niya ng kahoy na katana, ngunit agad na nabitawan niya ito ng isang nakakapangilabot na nilalangan nasa harapan niya. Mapupula ang mga mata nito at ngumiti ito sa kanya na literal na umabot hanggang tainga. Narinig niyang may inusal na tila ba orasyon ito. Biglang nakaramdam ng hilo si Leti at nahirapang huminga. Natumba ito at agad na nawala ng malay. Kinuha ng nilalang si Leti at pinalitan ng katawan ng saging ang katawan. Isang malakas na sabulag din ang nilagay niya rito na kahit na malakas na antingero ay hindi ito mababasag. Isang mataas na uri ng engkanto lamang ang maaaring makabasag nito. Kumalabog ang pinto at kusa itong nagsara nang umalis na ang elemento kasama si Leti. Dahil dito'y nagising si Pulgoso at papikit-pikit pang bumangon at lumabas ng kwarto para tignan kung ano yon. Nawala bigla ang antok niya nang makita niyang nakahandusay sa sahig si Leti. Kuya Tikboy, si Nay Leti! Sigaw ni Pulgoso kay Tekla na noon ay nakatulog na rin. Paulit-ulit na tinawag ni Pulgoso si Tekla na noon ay naiinis na dahil sa pambubulaho ni Pulgoso sa kanya. Naimasmasan si Tekla nang makita ang tiyahin niya na nakahandusay na sa may sahig. Nang mga sandaling ito ay umiiyak na sa pag-aalala si Pulgoso. Sakto naman na dumating na rin sina Doming at Emilio. Leti, anong nangyari rito? Tanong ni Emilio na agad na lumapit sa asawa at kinalong ito. Pinakinggan niya ang paghinga nito ngunit hindi na ito humihinga. Doming, hindi maganda ito. Hindi na siya humihinga. Agad na dinala nila sa pag-amutan si Leti, ngunit pagkarating doon ay diniklara na itong patay. Nanamlay ang mga balikat ni Emilio. Hindi siya makapaniwala na wala na ang kanyang asawa. Ni hindi man lamang niya alam kung paano. Sadyang napakabilis ng pangyayari. Totoo ba to, Doming? Wala na ang asawa ko. Kaya pala iba na ang saya niya kanina para asikasuhin tayo. Dahil yun na palang magiging huling beses na mangyayari yon. Ang sakit, Doming. Hindi ako sanay na wala si Leti. Umiiyak na tura ni Emilio habang pinagmamasdan ang wala ng buhay na katawan ng kanyang asawa. Napuno ng pagdadalamhati ang kanilang pamilya dahil sa nangyari. Halos wala ring tulog si Emilio sa pagbabantay ng burol ng kanyang asawa. Wala rin itong ganang kumain na labis din ay pinag-aalala nila, kaya't lagi itong pinagsasabihan ni Doming. Isang gabi sa burol, nilapitan ni Pulgoso ang kabaong ng tiya Leti niya. Pinagmasdan niya ito ng maigi. Hindi pa rin siya makapaniwala na wala na ito. Kumuha si Pulgoso ng upuan at inilagay ito sa gilid ng kabaong at naupo roon. Pinagpahinga na muna nila kasi si Emilio at ilang gabi na rin itong puyat. Hindi na namalayan ni Pulgoso na nakatulog na pala siya. Bigla niyang napanaginipan ng kanyang tiya Leti. Nakalutang ito sa hangin at tila nakatali sa isang maitim na usok na humihingi ng tulong. Hindi ako yan, Pulgoso. Iligtas niyo ako rito. Saad nito na dahilan para magising si Pulgoso. Muli ay tinignan ni Pulgoso ang kabaong at hindi niya may paliwanag pero parang may kakaiba nga sa bangkay na nakaburol. Nakatingin si Pulgoso sa kabaong ni Leti nang biglaang dumating si Emilio at agad na binuksan ang kabaong nito. Kinuha niya ang katawan nito, dinala sa bintana at inihagis sa labas. Nagulat at napasigaw ang mga taga roon sa ginawa ni Emilio. Dinungo nito ang bintana kung saan niya inihagis ang katawan ng asawa, ngunit ganoon pa rin ito. Umagulgol na lamang ng iyak si Emilio at nagwala. Hindi siya kinuha ng engkanto gaya ng panaginip mo, Doming. Wala na talaga siya. Ani ni Emilio. Lumapit na sa kanya si Doming at hinawakan ng magkabilang balikat niya. Emilio, hindi ang paraan na ginawa mo makakapagpatunay ng sinasabi ko sa iyo. Huwag mong ililibing si Leti. Bukas na bukas, dadalhin natin siya sa amin. Magtiwala ka, kahit ngayon lang. Nagpakita sa panaginip ni Doming si Sinag, ang kapatid na maharlik ang engkanto ni Efren. Sinabi nito na kinuha ng isang itim na engkanto si Leti, kaya't kailangan madala nila ang inaakala nilang bangkay ni Leti sa kinaroroonan ni Sinag. Kinabukasan nga'y bumiyahe sila papunta kina Doming
Pagkarating ay nagulat si Caleb at Efren kung bakit may dala silang kabaong. O kaibigan, kaninong kabaong yan? Mahabang kwento kaibigan. Sa ngayon kailangan mo muna kaming dalhin kay Sinag. Nang mga sandaling yun ay hindi rin alam ni Pulgoso ang nangyayari. Gaya ng dati, naroon pa rin ang malaking itim na tikbalang bilang tagabantay. Nandito na naman kayo. Ano na namang kailangan nyo sa aking reyna? Magalang na wika nito sa kanila dahil alam na nitong mga kaibigan sila ni Sinag. Kailangan muli ng tulong ng aking kaibigan mula sa aking kapatid. Sad naman ni Efren. Ilang sandali pa'y nagpakita na si Sinag. Unang sinipat nito ang kabaong na daladala nila. Ikaw ba si Sinag? Pakiusap engkantada, tulungan mo kami. Sad pa ni Emilio. Nilapitan ni Sinag ang kabaong na dala nila. Hinawakan niya ito at ilang sandali pa'y naging katawan ng saging ang kaninay si Letty. Kinuha ng itim na engkanto ang babae para maging bihag, para makuha ang kapalit ng gusto niya. Saad ni Sinag sabay tingin kay Pulgoso. Nabaling ang tingin nila kay Pulgoso dahil sa sinabi ni Sinag. Teka, ano bang ibig mong sabihin na aking kapatid? Tanong ni Efren sa kapatid na si Sinag. Ibibigay ng itim na engkanto si Letty, kapalit ni Pulgoso. Ano? Wala na bang ibang paraan, mahal na reyna? Tanong naman ni Doming. Wala na, Doming. Makakabalik lamang si Pulgoso sa inyo kapag nagawa niyang talunin ang kumuha kay Letty. Nilapitan ni Sinag si Pulgoso at nginitian ito. Huwag kang mag-alala, Pulgoso. Sasamahan ka ng aking bantay. Palagi mong dalhin ang mutya ng iyong ama. Ang mutya ng ahas. Binabasbasan kita at ang mga tangan mong mutya para sa iyong misyon. Nagkaroon ng diskusyon ng pamilya dahil ayaw ni Doming na malagay sa panganib si Pulgoso, ngunit gusto rin ni Emilio na mailigtas ang asawa niya. Ang masaklap ay tanging si Pulgoso lamang at ang inaatasang bantay lamang ni Sinag ang maaaring gumawa ng misyon. Kinakabahan si Pulgoso dahil alam niyang bata pa siya at hilaw pa sa karanasan, ngunit ayaw niyang maulit ang nangyari sa mga magulang niya, lalo na't naging mabuti si Letty sa kanya. Tama na po. Hindi niyo po kailangan magtalo tay Doming at tay Emilio. Ang dami niyo na pong naituro sa akin. Alam ko pong bata lang ako pero bantay po ng isang maharlikang engkanto ang makakasama ko. Kaya oras naman na po siguro na gamitin ko ang lahat ng natutunan ko mula sa inyong lahat. Masakit sa akin nang maulila ako at ayoko na pong maulit yun. Kaya sa halip na magtalo po kayo, tulungan at ipagdasal niyo na lamang po ako at si Nanay Letty. Mahabang litanya ni Pulgoso. Natahimik silang lahat kaya't matapos nun ay tinulungan na lamang nilang maghanda ng kanilang kakailanganin dalhin itong si Pulgoso. Tanging dala niya lamang ng mga oras na yon ay tubig, kaunting pagkain at ang mutya ng ahas ng kanyang ama, gayon din ang mutya ng mga engkanto. Dala rin niya bilang sandata ang tansong punyal ng kanyang tatay Doming. Ingatan mo ang sarili mo, Pulgoso. Tandaan mo ang mga aral na naituro ko sa iyo. At huwag kalimutang magdasal dahil gagawin din yun namin para sa iyo. Habilin ni Doming sa pamangkin. Matapos nun ay lumakad na si Pulgoso. Tumungo siya sa parte ng gubat na hinabilin sa kanya ni Sinag at ng mga sandaling yun ay kasama na niya bilang gabay ang itim na tikbalang na tagabantay ni Sinag. Dito na tayo bata. Nandyan na sila sa paligid kaya't maging alerto ka. Saad ng gabay ni Pulgoso. Napalunok ng laway si Pulgoso habang iginagala ang mga mata sa paligid. Hinawakan ni Pulgoso ang mutya ng ahas na suot niya bilang kwintas at pinakiramdamang maigi ang paligid niya. Nasipat niya agad ang isang aswang na mabilis na nagtungo sa kinaroroonan niya. Agad na kinuha ni Pulgoso ang dala niyang tirador at ang binilog na asin na nakabalot sa pulang tela na ibinabad sa langis na ibinigay sa kanila ni Tekla ni Julio nang sinasanay sila nito. Tinirador niya ito ng 2 beses. Kumalat ang bala niya sa katawan ng aswang dahilan para magliyab ang katawan nito hanggang maging abo. Mayroon pang isang parating at sa tulong naman ng kasama niyang gabay ay naiuwasan niya yon. Sumasanib sa katawan ni Pulgoso ang lakas ng itim ng tikbalang na gabay niya ng mga sandaling yon. Ibibigay ko ang lakas ko bata, ngunit para matalo mo sila gamitin mo mga kaalaman mo sa kanila. Saad nito kay Pulgoso.
Nagpalipad hangin si Pulgoso gamit ang mga tigalpong na ituro sa kanila nang nasa probinsya pa sila nila Emilio. Saglit na napabagal ang kilos ng mga sumugod at kinuha yun ni Pulgoso bilang pagkakataon para sugurin ang mga ito at saksakin gamit ang tansong punyal ni Doming. Hindi niya kontrolado ang kanyang kilos. Hinahayaan lamang niya makaisa ito sa gabay niya para tapatan ang kanyang mga kalaban, sabay ng paggamit ng mga lihim na karunungan na natutunan niya. "Huwag kang matakot, bata. Wala tayong ititira sa kanila at iuuwi natin si tiyahin mo." Saad ng itim na tikbalang na gabay ni Pulgoso. Habang nakaposisyong muli para salubungin ang iba pang mga aswang na patungo sa kinaroroonan niya. Naging parang ibang nilalang si Pulgoso ng mga sandaling yon. Umaapaw mula sa kanyang malakas na espiritual na aura. Ito'y dahil may basbas ni Sinag ang dalawang mutyang daladala niya. Gayon din ang itim na tikbalang na inatasang gagabay sa kanya. Kasabi ng pagbitaw ng mga buhay na salita, ay tila pagsabay rin ni Pulgoso sa hangin sa bawat pag-ataking ginagawa niya. Walang mintis ang bawat pag-atake at nakikita yun lahat ni Fabio. Na noon ay nagngangalit na dahil natatalo lamang sila ng isang bata. Napapangiti naman si Pulgoso sa nangyayari. Hindi siya makapaniwalang marunong na siya makipaglaban sa mga aswang at hindi man lamang siya nakakaramdam ng takot sa mga ito. Nang mapaslang na lahat ni Pulgoso ang mga yon, ay nakala niyang ang itim na engkanto na lamang ang kaharapin nila, ngunit biglang nagpakita sa kanya ang isang pamilyar na itsura. "Hindi ko naisip na magiging mas mahusay ka pala kay Delphin. Kumusta ka na, Pulgoso?" Nakangiting wika ni Fabio kay Pulgoso. "Ikaw, pagbabayaran mo ang ginawa mo kay nanay at tatay ko, Fabio." Umalakhak ng malakas si Fabio at umalingaw-ngaw ito sa buong kagubatan. "Magbabayad. Siningil ko lamang ang mga magulang mo sa pagpaslang sa mga kalahi namin. At gaya ng iyong ama, sisingilin ko rin ang buhay mo bilang kabayaran sa buhay ng mga pinaslang mo kanina lamang." Mabilis na umatake si Fabio. Sa sobrang bilis ay napansin na lamang ito ni Pulgoso na nasa likuran na niya. "Naloko na," saad ni Pulgoso dahil alam niyang hindi niya kayang pigilan ang gagawing pag-atake nito sa kanya. Isang malakas na sipa ang ginawa sa kanya ni Fabio, dahilan para tumilapon siya at gumulong sa lupa. Nagtamo ng galos at sugat si Pulgoso dahil sa pag-ataking yon. "Tumayo ka, Pulgoso. Huwag kang panghinaan ng loob. Isipin mo lamang na mas malakas at mas malaki ka sa kanya para hindi mo makita ang kahinaan mo." Saad ng kanyang gabay na tikbalang. Sinunod ito ni Pulgoso. Tinignan niya nang may galit si Fabio. Sinariwa niya kung paano nito tapusin ang buhay ng kanyang tatay Delphin at nanay Rosa. Marahan itong naglakad patungo kay Fabio habang pinupunasan ang dugo sa kanyang bibig. Wala nang maraming pasubali ay sinugod niya si Fabio. Umiilaw rin at umiinit ang mga mutyang suot-suot niya. Nagngalit ang mukha ni Fabio at sinalubong niya ang pag-atake ni Pulgoso. Nagpalitan silang dalawa ng malalakas na sipa at suntok. Parang nagiging musika sa buong kagubatan ang tapatan nilang dalawa dahil dumadagundong ang paligid kapag nag-aabot ang mga pag-atake nila sa isa't isa. "Ilabas niyo ang tiyanglete ko. Hindi ako nandito para sa iyo. Ang itim na engkanto ang kailangan ko." Pinagtawanan lamang ni Fabio si Pulgoso sa sinabi nito. "Pwes, talunin mo muna ako bago mo siya kaharapin." Nagbitiw ng malalakas na buhay na salita si Pulgoso papunta kay Fabio. Ang mga ito'y pinagsamang mga pangontra sa kahit na anong uri ng nilalang. Nakatiting lamang ito kay Fabio habang umuusal ng mga orasyon. Biglang napatigil ang pagtawa ni Fabio nang biglang maramdaman niya na tila bumigat ang kanyang pakiramdam. Hanggang sa tuluyang hindi na siya makagalaw. "Teka, ano bang nangyayari? Bakit hindi ko maikilos ang katawan ko?" Nag-aalalang tura ni Fabio. Kinuha ito ni Pulgoso bilang pagkakataon. Kinuha niya ang punyal na bigay sa kanya ni Tatay Doming at lumapit ito kay Fabio. Nanginginig naman sa takot si Fabio nang nasa tapat na niya si Pulgoso nang walang kahit na anong ekspresyon ng muka. "Teka, pandaraya ito. Isang karuwagan." Hindi na natapos pa ni Fabio ang sasabihin
nang marahas na putulin ni Pulgoso ang kanyang kanang braso gamit ang punyal nito. Para kay tatay. Sunod naman na pinutol niya ang kaliwang braso nito. Para naman yan kay nanay. At ito, para wala ka nang mabiktima pa. Mabilis na ibinao ni Pulgoso ang punyal sa dibdib ni Fabio. Dinukot din niya sa kanyang bulsa ang langis na nasa maliit na bote na bigay pa ni Julio sa kanya at ibinuhos dito. Napaangil dahil sa sakit si Fabio hanggang sa unti-unting magliyab ang katawan nito. Napaluhod naman sa lupa si Pulgoso at napaluwa sa mga nangyari dahil sa tuwa. Nay, tay, naipaghiganti ko na po kayo. Tumayo ka muna Pulgoso, hindi pa tapos. Hindi pa natin nababawi ang tiyahin mo. Untag sa kanya ng gabay niyang tikbalang. Biglang umihip ang malamig na simoy ng hangin at nagpakita ng itim na engkanto sa kanya. Matalim na tumitig ito kay Pulgoso hanggang sa tila mahirapan na itong huminga. Sa oras na sinaktan mo siya, ay para mo rin ako sinaktan. May basbas ako ng reyna ng mga engkanto na atasang tagabantay ng kanyang tarangkahan at gabay ng batang ito. Isang maling kilos mo lamang ay digmaan na mangyayari. At alam mong malalakas sa mga nasa panig ng mga puting engkanto, kaya't ibigay mo na sa amin ang aming pakay at parehas tayong magiging tahimik. Banta ng itim na tikbalang sa itim na engkanto. Nagalit ito sa sinabi ng tikbalang. Alam kasi nito na mga mahihina lamang ang nasa kanila mula nang pumanig ang iba sa mga ito sa huling naging labanan sa pagitan nila. Kahit ayaw man ay ibinigay na lamang nito si Leti. Hindi ito ang huling pagtatagpo natin, batang antingero. Lalo ka na taksil. Saad ng itim na engkanto bago tuluyang maglaho. Nakita ni Pulgoso si Leti sa gilid ng isang malaking puno na walang malay. Agad na nilapitan ito ni Pulgoso at ginising. Nay Leti, gising po. Uuwi na tayo. Nagising na may pagtataka si Leti. Hindi niya alam na mahigit 1 linggo na pala siyang nawawala. Nagpasalamat si Pulgoso sa naging gabay niya at nagpaalam na rin ito. Naiiyak naman na sinalubong ni Emilio ang asawang si Leti nang makita niya itong buhay. Leti, mahal ko. Akala ko iiwan mo na ako. Saad nito sabay yakap ng mahigpit sa asawa. Ano bang pinagsasasabi mo Emilio? At kanino bang bahay ito't ang kalat naman? Nagtinginan silang lahat bago sumagot si Domeng. Bahay ko ito, Leti. Tugon naman ni Domeng. Napatakip ng bibig si Leti dahil dito. Yan, napaka-topless mo kasi auntie. Sabat ni Tekla. Topless? Baka tactless, kuya. Sigurado ka bang nag-aral ka talaga? O baka umakit ka lang ng puno ng bayabas Hinabol ni Tekla si Pulgoso para kurutin. Nagtawa na lamang din ang lahat. Sa huli ay nanaig pa rin ang kabutihan at pagpaparaya. Wala sa sukat at agwat ng edad para gumawa ka ng makabuluhang bagay. Gaya ng pagtulong at yun ang pinatunayan ni Pulgoso sa kanyang kwento. Bali hanggang dito na lamang po yung season 2. Sana po'y mabasa ng writer natin to. I-comment nyo po sa baba na gusto nyo pa ng season 3 kasi ako gusto ko pa talaga Yun lamang po. Maraming salamat nga po ulit.